Isusulong ng isang abogado at congressional aspirant sa Quezon City na maimbestigahan ang kontrobersyal na flood control projects ng gobyerno. Bukod sa nasasayang anya ang pondo sa mga nasabing proyekto, nagiging kawawa rin anya ang mga Pilipino. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Usap-usapan hanggang ngayon online ang higit 5,500 flood control projects na ipinagmalaki ng Administrasyong Marcos na mismong kalikasan ang nag-fact check. Kasunod kasi ng pananalasa ng managdaang bagyo ay lubog sa baha ang maraming lugar sa bansa. Kamakailan rin ay nag-viral online ang flood control project sa Mandawi City kung saan natuklasan na wala ni isang steel bar sa gumuhong bahagi ng nasabing proyekto. Sa 4th District sa Quezon City, may kahalintulad rin na sitwasyon kung saan ang flood control project rito ay putol-putol ang pagkakagawa. Kasi tinachapsoy nila yung faces, which does not serve its purpose. Dapat kung gagawin nila, kung nais paayos, dapat even kung kahit na yung DPWH na lang on its own, sila na yung, they should prioritize na mabuo muna yung isang flood mitigation project bago lumipat para hindi putol-putol. Punto pa ni Attorney Jesus Bong Suntay na kumakandidato sa pagkakongresista ng nasabing distrito na dapat ay magkaroon ang administrasyon ng komprehensibong flood mitigation project. Hindi yung depende kung anong distrito lang ang nadadaanan. Kagaya yung sa district ko, sabi ko nga, dadalawa lang yung major artery sa amin. Putol-putol pa yung paggawa. Kinestyon ni Suntay ang bilyong-bilyong pisong ginastos sa mga flood control project pero tuwing malakas ang ulan o may bagyo ay bumabaha pa rin o kaya'y nasisira ang mga ito. Kaya sakaling pala rin aniya sa 2025 elections, isusulong niya na maimbestigahan ito. If I will ask for an investigation about this, I think we should. I think we should because we are wasting so much on projects that does not contribute to yung solution to our problem. Paulit-ulit kawawa yung mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNOI News.